Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sinasabi po ng marami, mahirap ang maging mahirap. Kaya sa mga mahihirap po na nababayaran, sa mga mahihirap po na naloloko ng gobyernong ito, huwag po kayong basta-basta maniniwala. You have to conduct research, magtanong-tanong po kayo, o kaya naman ay obserbahan po ninyo ang mga bagay-bagay kung totoo nga po ba o hindi. Sapagkat mga kaibigan, ang pagsuporta sa isang bagay na mali, hindi totoo, at talaga namang malayong malayo sa katotohanan, alam po ninyo kung ano po yung inilalagay ninyo sa risk, no? Ito po mga kaibigan, ang aking nanay po ay nagkaroon ng mild stroke nito lamang 30 ng Oktubre. Okay? So, dinala po siya sa Tarlac Provincial Hospital. Binigyan po siya ng mga paunang lunas, no? Binigyan po siya ng mga paunang lunas, mga gamot, ganyan. So, eto na. Nandoon na po sila sa hospital, okay? Nagpabili po ng mga gamot and binili po naman ng kapatid ko yung gamot na yon. But unfortunately, lumipas na po yung higit 12 oras at yung gamot po na binili ng aking kapatid ay hindi pa rin po nila naipapainom at hindi pa rin po nila nagagamit para sa aking nanay. Okay? Wala pa po silang ginagawa, kumbaga. So bilang pasyente, syempre, hindi namin alam kami ba yung magpapainom nito, anong oras ba ito ipapainom, sino nga ba yung magpapainom, kami nga ba, o mga nurses. So, to cut the story, kapag nagtatanong po kami sa nurses station, sa mga nurse na nandoon po on duty, ang lagi pong sinasagot ng nurse is that hindi po kami otorisado na magdesisyon yan. Doktor lamang po. Ayun po yung sinasabi ng nurse. And so, naniniwala naman po ako doon na doktor po ang makapagsasabi, no? Ang may otoridad na magsabi ng mga ganong proseso. Eto na po. Umaga, wala pa pong kain ng nanay ko noon, ha? Wala pa pong kain, wala pa pong inom. Naka-dextrose lamang po siya kung ito po ay sodium chloride. Sodium, basta ganun po yung nilagay. Meron pong sodium, yung kulay pink. Yung nakaswero po yung aking nanay. So, alas 9 po ng umaga, naghihintay po kami ng advice from doctors. 9 o'clock kasi hindi namin alam kung ano yung susunod. So, 9 o'clock, umabot na po ng gabi, alas 9 ng gabi. Uhaw na po yung aking nanay. Gutom na po yung aking nanay. Sabi po ng nurse na pinagtatanungan namin, hindi po kami authorized. Ganun po lagi ang tinatanong, ang sinasagot ng mga nurses. Tapos kapag nagtatanong kami, nasaan po ang doktor? Ang sinasagot po ng mga nurses, nasa meeting po. So yung meeting, mga kaibigan, from 9 o'clock in the morning to 9 o'clock in the evening, hindi pa ba tapos yung meeting ng ganong oras? Umalis na po kami sa hospital dahil isang bantay lang po yung pwedeng maiwan doon. So kami po, 9 o'clock hanggang sumunod na mga oras ay nandun na po kami sa aming bahay. So mula nang umalis kami 9 o'clock hanggang umabot po ng alas 5, wala pong doktor na nagro-ronda. So can you imagine guys, from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock in the morning the other day, wala pong nurse, wala pong doktor na umiikot at nagro-ronda para tingnan po yung kalagayan ng pasyente. No? So, alas 5 po ng madaling araw, nagpunta po yung doktor. No? Nagpunta po yung doktor doon sa pwesto ng nanay ko at ayun po, nakita po niya yung kalagayan ng nanay ko. Yun po yung unang beses
na nag-round yung doktor. Kasi nungalingan po yung sinasabi nila na nagro-ronda po yung mga doktor. Dahil ang katwiran po ng nurse at sinasabi po ng nurse, maghapon nasa meeting. So eto na, kinaumagahan, umagang-umaga po, kahapon ay umuwi kami. Bumalik kami ng ospital, Tarlac Provincial Hospital. Dahil hindi ko po maatim yung ginagawa nila sa mga pasyente, umakyat po ako sa loob. Dahil hindi po rin po nagpapakita yung doktor. First time po nagpakita yung doktor. Sabi ko, kung ganyan mangyayari, patay na yung pasyente, hindi pa nakakainom, hindi pa kumakain. So I have to confront the nurse and the doctors there. So umakyat po ako, eto na po, no? Nag-request po kami ng release ng aking nanay because sabi ko, iuwi na lamang namin yung aking nanay. Pero inilagay namin doon sa release form, iniuuwi na namin ang aming nanay dahil hindi po siya nabibigyan ng tamang panahon, atensyon, at hindi po nabibisita ng doktor. Kapag nagtatanong po kami sa mga nurse, ang laging sinasagot ng mga ito ay nasa meeting ang doktor. O kaya naman ay wala pang duty na doktor. Ganun po ang sinasagot. Pero kalimitan po, sinasabi ay nasa meeting ang doktor. So yun po inilagay namin doon sa letter of release, which is hindi po inaprubahan ng Tarlac Provincial Hospital doctor. Ito na po yung matindi kahapon. Dahil nagre-request po kami ng release, isinabmit po namin yung form, wala po silang magagawa. May nagpunta sa amin na isang nurse at ang sabi niya, Mrs. ganyan. Tapos sabi niya, sino yung pumirma nito? Sino yung sumulat nito? Sino yung ganito ganyan? Yun po yung sagot ng nurse sa akin. Yun po yung sinasabi ng nurse na galit na galit. Parang pinapakita po dito na hindi kami nagro-ronda. Parang pinapakita po rito na napaka-negligent ng doktor at hindi nagpapakita. Parang pinapakita po ninyo dito na hindi kayo ina-assist ng tama. Ganun po ang sabi ng nurse. Government hospital po ito ha. At narinig po ito ng maraming pasyente doon sa ward, medical ward. Nagpanting po ang aking tenga. Sabi ko sa nurse, galit ka ba? Putang ina mo ka. Wala kang karapatang magalit. Pwede kang magsabi ng maayos. Huwag mo akong sisigawan. Huwag mo kaming sisigawan. Hayop ka. Nasaan ang doktor at nang magkaalaman tayo? Punyeta ka. Yun po yung aking nasabi. And then we go to the doctor's office. Nakausap ko yung doktor na sinasabi ng nurse nung araw na rin yun, nung oras na yun, ay wala si doktor. Pero nung nagalit ako, biglang lumabas. Eto na, kinausap ko yung doktor, tinanong ko, sinabi ko sa kanya yung sitwasyon. Doc, sabi kong ganun, pananagutan mo ang mga pasyente. Nasaan ka sa loob po ng mahigit 24 hours na hindi nagpakita sa mga pasyente mo? Ang sabi ng doktor, nagro-ronda po ako. Kung nagro-ronda ka, ipakita mo sa akin yung logbook mo. Wala pong maipakita yung doktor. Ano po bang problema ninyo? Sabi ng doktor. Ang problema ko po ay ganito. Alas 9 ng umaga, naghihintay kami kung ano po ang advice ninyo. And so on so forth. Pinabili ninyo ng gamot, yung aking kapatid na hindi ninyo ginamit, hindi kayo nagbigay ng instruction. At saka, hindi pa nai-scan, nakikranial scan yung aking nanay. So bakit kayo magre-reseta ng gamot na hindi pa nakikranial scan yung aking nanay? Ano yung basihan ninyo sa pagbibigay po ng gamot na ganyan? That's very wrong. Bakit ko po alam?
Statistician po ako. Data scientist po ako. Marami po akong mga doktor ang natulungan sa kanilang mga research, medical research and thesis and dissertation. To maintain their medical residency, kailangan po nilang magsagawa ng mga quality researches. Kaya alam ko po yung mga medical terminologies. Alam ko rin po kung ano ang ibig sabihin ng ibang mga resulta po ng mga imaging, mga CT scan, and so on and so forth. Marunong po ako magbasa kahit papaano because of my experience. I am not a doctor, I am a statistician, but I am reading the data. Sabi kong ganyan, bakit kayo magre-reseta nang wala pa kayong nakikitang resulta ng mga test? That's violation. Pangalawa, alas 9 hindi kayo nagpapakita, umabot na po ng gabi, alas 9. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nauuhaw na, nagugutom na yung aking nanay. Ang sagot ng mga nurses, kayo ay nasa meeting. Can you imagine that? Maghapon kayo nasa meeting, anong ginagawa ninyo? Nagdadaldal? Wala kayong advice sa pasyente. Diba? And so, sabi kong ganun, alas 9, nag-decide kami na alisin yung NGT na nakatusok sa aking nanay para doon ipasok po ang pagkain. Tapos para pa kami kinokonsensya ng nurse. Ang sabi ng nurse, pasyente pa rin po ang masusunod. Pero wala po kaming kasalanan kung sakali na yung pagkain na i-intake ninyo ay magdiretso papunta po sa kanyang baga. Na para bagang tinatakot pa kami lalo sa gagawin namin. And so we signed a waiver. Sige po, tanggalin na lang at kakain na lamang po siya at iinom. At yun po ang nangyari. Alas 9 po yun. Sabi ko, kung hindi kami nagdesisyon na tanggalin yung NGT na yan, yung doctors on duty na naglagay po ng NGT sa kanyang ilong, hindi po marunong, hindi po expert. Bakit? Natusok-tusok na niya yung kung saan-saang bahagi ng ilong ng nanay ko dahil nakikita na, dumudugo na po yung ilong ng nanay ko. Lumalabas po sa bibig niya yung dugo dahil nga nasugat na yata. Very ano po, hindi expert yung doktor. At yun po yung sinabi ko sa doktor. So, mali, buti na lang kamo nagdesisyon kami na tanggalin yung NGT. Dahil may isang pasyente, mali ang pagkakalagay sa NGT. Nung araw na rin yun kahapon, namatay po yung pasyente. May record po yan sa kanila. 31. Around siguro mga 5 o'clock yun ng hapon. And doon, eto na nga. Ang sabi ng nurse, ang sabi ng doktor, Sir, imposible po na hindi kami nag-a-advise. Imposible po na wala kaming instruction sa nurse. Kung alam nyo lang, meron po silang hawak-hawak na chart. At sa chart na yun, nandoon ang instruction. I understand, ganun po yung ginagawa talaga, nandoon ang instruction. Pero kakong ganun, bakit every time na nagtatanong kami sa nurse, ang sinasagot na sa meeting kayo? Wala kaming makuhang sagot from the nurse. Ang sabi ng doktor, meron po kaming mensahe, meron kaming message. At kung sakali man na emergency, ay pwede kaming tawagan ng nurse. So ang ginawa ko, to verify kung ano yung totoo, kinuha ko ang record. Sabi ko, nasaan ang record ng mga nurses yesterday? The whole day. Pero hindi maipakita ng nurses station. Halatang may pinagtatakpan sila. There is a gap between the nurse and the doctors here. Sabi ko ganun. And it's a negligence of duty. So eto na nga mga kaibigan. Naayos po yung release ng nanay ko. While waiting for the release, nakaupo po ako doon sa ward. At ito po yung mga napansin ko. No, ito po yung napansin ko. Wala pong aircon. Napakainit. Wala pong aircon.
Siksikan po doon sa ward, medical ward. 6 na pasyente doon sa isang room. Mainit, walang electric fan, walang aircon. Pangalawa, napakadumi po ng room. May nakikita akong mga ipis. At mapapansin po ninyo yan kung bisitahin po ninyo yung Tarlac Provincial Hospital. Makikita po doon na yung mga doktor mismo nakasando na. Itinataas na po nila yung mga damit po nila sa ano nila, sa shoulder po nila. Kasi yung mga lalaki po na doktor, yung mga damit nila na pang ospital, ganyan. Yung shoulder po, pansin po ninyo, yung mga damit po nila sa shoulder, itinataas na po nila kasi nga po napakainit. So, yun na nga mga kaibigan ang problem, no? Yun po yung makikita natin. So, sa DOH, sa Department of Health, sa PhilHealth, tumawag po ako. Pero wala po silang ginawa. Diba? Medyo ano po ito? Hindi po tama. So, kung nangyari po sa inyo ito, mga kaibigan, huwag po kayo magbingi-bingihan. Magsalita po kayo. Karapatan ninyo yan. Lalo na nasa gobyernong hospital kayo. Ipinasok ninyo yung inyong pamilya. Diba? Mas worse po. Pinapasahod po sila. So isa po itong patunay na ang pondo po ng PhilHealth ay tinanggal. Ang medical assistance po ng gobyerno ay tinanggal po at dinala sa National Treasury. Kaya wag kayong magpapalin lang dyan kay BBM. Hindi totoo yan. Yung sinasabi niya na ganito ganyan yung mga benepisyo sa pangkalusugan, sa PhilHealth, ganyan. That's not true. I-experience nyo muna. Magkasakit muna kayo bago kayo kumampi. Itong mga mahihirap na bayaran. Huwag kayong palilin lang. Huwag sana kayong kainin ng inyong pagiging mukhang pera. Naiintindihan ko, mahirap ang buhay. Pero kung babaluktutin ninyo yan dahil sa pera, sa kakarampot na bayad sa inyo, 5,000 pesos, alam ko ganyan lang ibinabayad sa inyo. Tapos kakampihan ninyo itong administrasyong ito sa kakarampot na bayad. What if magkasakit ang isa sa mga mahal ninyo sa buhay and you will suffer or experience the same experience? Diba? So, yun lang guys. Magsilbi sana itong aral sa lahat. Huwag po tayo magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Maging totoo po tayo.